Misteryosong being sinira ang Super Dragon Ball. Suno kinuha rin. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Part 8 ng Dragon Ball Hawkeye Colored Panel. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Bago nga natin simulan ang ating video ay mag-recap nga muna tayo sa last part ng Dragon Ball Hawkeye. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita dito si Goku at King Krista na naging maayos nga ang pagtatapos ng kanilang naging sparring, at ngayon nga ay balak na nga ni Goku na puntahan si Kale at Caulifla. Dito na nga papasok ang Dragon Ball Hawkeye Part 8. At sa unang panel nga ay kasalukuyan nang ang sinasamahan ni Cabba sila Goku sa pagpunta sa lokasyon nila Kale at Caulifla. At habang nalipad nga sila dito ay napansin nga dito ni Goku ang malaking pinagkaiba ng mga Saiyan na naninirahan dito, at sinabi nito na bakit nga daw ang daming mahihirap na mortal ang nakatira dito. Sagot nga dito si Cabba at sinabi nito na noong mga nakaraang araw nga daw ay dami daw ang nangyayaring nakawan at criminal activities sa kanilang planeta, at ang rebel territory nga daw na ito ay napapaginitin dahil sila nga ay mga rebelde. Ito na nga din ang naging dahilan kaya laging may nagaganap dito na digmaan. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na planet war ba kamo? Sagot nga dito si Cabba at sinabi nito na oo, madami nga daw revolutionary force na kung saan ay gusto nga ng mga ito na paalisin si King Krista sa panunungkulan nito. Pinapamunuan nga ni Caulifla ang forces na ito. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito na pinamumunuan ni Caulifla ang rebelde ng planeta na ito. Naiintindihan nga daw niya kung bakit ang pangalan nito ay Caulifla at Kale, ito nga daw ay may puot talaga at nakakalungkot nga daw itong isipin. Salita nga ulit dito si Cabba at sinabi nito na si Miss Kale at ang iba nga daw Saiyans ay hindi nga daw gusto ang pamamalakad ni King Krista kaya sila ay nagrebelde, pero ang King namin ang naging hero at naging tapat sa planetang Sadala, at ang iba ay nakalimutan na ang mga magandang nagawa ni King Krista dahil na nga sa paglipas ng ilang henerasyon. Kaya ang ilan sa mga Saiyan ay hindi na naiisip ang mga magandang nagawa ni King Krista. Dahil naman sa magandang ginagawa ni King Krista sa aming planeta ay wala na nga tagalabas ang sumusubok na pumunta sa planeta na ito para nga manggulo. Sa makatuwid maraming ang nag-iisip na si King Krista ay isang tyrant na hindi karapat-dapat para sa trono at pagod na sila dito. Kaya nagpa siya si Caulifla na pangunahan ang gagawin nilang paghihimagsik. Noon ay isa lamang silang maliit na grupo ng kriminal na nangingibabaw sa maliit na region sa planeta, pero sa paglipas ng panahon ang mga rebelde ay nakakuha ng pondo mula sa Tycoon sa universe na ito na kumukuha ng advantage sa mga digmaan. Dahil dito ay mas lalo pang lumago ang revolutionaryong forces at nagbibigay ng maraming trabaho sa mga imperial forces. Sa moment na ito ay ating makikita na nakarating na nga sila Goku, Vados at Cabba sa bungad ng castle ng mga Revolve. Dito nga ay sinabi ni Cabba na hindi na nga daw niya masasamahan ang mga ito sa mismong loob ng castle ng rebelde dahil isa nga daw siya sa mga kakampi ni King Krista. Dito nga ay sagot si Goku at sinabi nito na salamat nga daw dito kay Cabba. Sa kabilang banda naman ay ipinakita na nga dito si Caulifla at Kale kung saan ay dumating na nga dito ang isa sa mga alagad nito at sinabi na may naghahanap nga daw dito. Akala nga dito si Caulifla na si Champa at Angel Vados ito kaya agad niyang sinabihan ang kanyang alagad na papasukin ang mga ito. Ngunit nagulat nga dito si Caulifla nang bumungad sa kanila si Goku at Angel Vados. After nga ng ilang minuto ay naipaliwanag na nga ni Goku ang lahat kay Caulifla at Kale na siya na nga daw ang bagong God of Destruction ng Universe 6 at pinalten na nga daw niya si Champa. Ngunit dito nga ay agad na hinamon ni Caulifla si Goku ng isang laban. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na akala nga daw niya ay matatakot na sa kanya ito dahil isa na siyang destruction, pero parang mas naging excited pa nga ito na labanan ako. Sagot nga dito si Caulifla at sinabi nito na hindi nga daw niya sasayangin ang chance na ito para labanan ang isang Saiyan na God of Destruction, at siya nga daw ay nakakasigurado na mas malakas na nga daw siya noong huli silang maglaban. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na pasensya na nga daw dahil kasalukuyan na nga daw niyang pinag-aaralan ang pagkontrol ng kanyang kapangyarihan, delikado nga daw ito kung lalaban siya ngayon at baka nga daw dumating pa sa point na aksidente niyang matapos ang buhay ng mga ito dahil kulang nga daw ang lakas na meron ang mga ito. Sagot nga lang dito si Caulifla at sinabi nito na o ganon, sa mga ganitong kaso ay kailangan ko ang tulong mo Kale para mas maging interesado ang magiging laban natin. Salita naman dito si Kale at parang gulat na gulat nga ito sa sinabi ni Caulifla at sinabi nito na ako baka mo. Sagot nga dito si Caulifla at sinabi nito na oo. Sa point na ito ay salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano daw ang balak gawin ng dalawa na ito.
At sa moment na ito ay agad nang nag-fusion ang dalawa na talagang nagpagulat dito kay Goku. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na talaga nga daw lumakas ang mga ito, pero paano nga daw natutunan ng dalawa na ito ang fusion technique. Sagot nga dito sila Kale at sinabi nito na after nga daw ng Tournament of Powers ay tinanong nga daw niya kay Kai Ocean ang about sa earrings para nga daw sa plano nilang subukan ang fusion technique. Pero sila nga daw ay tinanggihan nito at sinabi na ang earrings nga daw na yun ay isang divine artifact at hindi ito pwedeng gamitin ng mga mortal ng walang pakundangan, pero after ng ilang beses namin pangungulit sa kanya ay may itinuro nga siyang isang paraan para magawa ang pamamaraan na ito nga yun Meteoro Dance. Pumunta kami sa planetang Meteorogen para pag-aralan ang teknik na ito. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na ganun ba, hindi pa pala extinct ang Meteorogen sa universe na ito, kasi sa Universe 7 ay matagal na itong nawala. Salita nga ulit dito sila Kale at sinabi nito na gusto mo di ba makita ang Super Saiyan 3? Kaya tignan mo ito. At sa moment na ito ay agad nang nagpalabas sila Kale ng sobrang lakas na talagang humanig sa buong planetang Sadala. Dito nga ay matagumpay na nilang nagamit ang Super Saiyan 3. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hindi nga daw normal ang Super Saiyan 3 transformation nito, kulang green nga daw ang buhok nito at mas malakas nga daw ang transformation nito kaysa sa Super Saiyan 3 ko. Salita naman dito sila Kale at sinabi nito na ito na nga daw ang hinihintay ni Goku, maghanda na nga daw ito para labanan ang pinakamalakas na warrior sa planeta na ito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na sige na nga daw simula na daw nila ang laban. Ngunit sa point na ito ay bigla na nga lang binutukan ni Angel Vado si Goku dahilan kaya nga ito ay nawala ng malay. Agad naman itong kinagulat nila Kale at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nito. Sagot naman dito si Angel Vados at sinabi nito na na-reach na nga daw ni Goku ang limit nito ngayon araw, at bagay lumaban nga daw ulit si Goku sa mga ito ngayon ay mas magiging delikado nga daw ito. Kaya mas mabuti nga daw na magpahinga na muna itong si Goku at saka na nga lang ulit labanan ng mga ito si Goku. At sa point na ito ay mabilis na ngang umalis sila Goku at Angel Vados sa planetang Sadala para nga bumalik sa planeta ni Goku. Salita nga dito si Vados at sinabi nito na sa kabila nga daw ng takot ay masaya nga daw siya para dito kay Goku dahil ang planetang Sadala nga daw ang naisip nitong unang puntahan para nga daw makilala ang mga malalakas na beings na nandito. Bukod dito ay nakita din namin na ang limited na kakayahan ni Goku na makontrol ang kanyang destruction energy at power, pero nakakasigurado naman ako na bagay maging perseguido si Goku na mag-training ay magagawa na nito ma-master ang paggamit ng destruction energy at power. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kan Frieza kung saan ay kasalukuyan nga ditong nag-training si Cooler at Frieza. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na parang nga daw nagiging mahirap para dito kay Frieza ang nagaganap na training nila, hindi daw ba ito nag-aalala? Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na ito nga daw ay salungat sa iniisip nito, the more na mas lalo lumalakas nga daw ito ay mas lalo nga daw siyang nagiging masaya. Dahil the more nga daw na nagiging mas intense ang kanilang ginagawang training ay mas lalo nga daw siyang lumalakas. Pero sa moment na ito ay salita nga dito ang alagad ni Frieza at sinabi nito na pasensya na nga daw sa istorbo pero malapit na nga daw silang makarating sa kanilang balak puntahan. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na ihahanda na daw ba niya ang kanyang mga alagad. Sagot naman dito si Frieza at sinabi nito na hindi na nga daw kailangan dahil may itatanong lang naman daw sila dito kay Zuno kaya wala nga daw mangyayaring kaguluhan doon. Sa moment na ito ay nakarating na nga sila Frieza at Cooler sa planetang Zuno at dito nga ay mabilis na nga rin silang bumaba sa kanilang spaceship. Ngunit nagulat nga dito si Cooler at Frieza sa kanilang naramdaman na kakaibang ki. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na nararamdaman daw ba ni Frieza ang bagay na yon. Sagot naman dito si Frieza at sinabi nito na oo, ito nga daw ay sobrang lakas na aura, kaya kailangan nga daw nilang manatiling aware dito. At dito nga ay mabilis nang pumunta sila Frieza sa bahay ni Zuno at nagulat nga sila sa kanilang mga nakita. Dahil lahat nga dito ng mga tauhan at alagad ni Zuno ay lahat nga ng mga ito ay totally nang walang mga buhay. Ang mas nagpagulat pa nga sa kanila ay nang bumungad nga sa kanila ang isang napakalaking monster at kasalukuyan nga nitong kagat-kagat si Zuno. Bukod dito ay nagulat nga rin sila nang maramdaman nga nila ang kakaibang ki ng isang mortal dito. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na anong klase ng pakiramdam nga daw ito, feeling nga daw niya ay sobrang bigat ng kanyang katawan. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na sigurado daw ba na kaya nilang talunin ang isa na yan.
Sagot nga si Frieza dito at sinabi nito na hindi nga daw siya sigurado, ngayon nga lang daw niya naramdaman ang ganitong klase ng ki sa buong buhay niya. Salita nga dito ang misteryosong mortal at sinabi nito na oh my darlings, hindi nga daw siya pumunta dito para sa inyong dalawa, nandito nga lang daw siya para nga daw kuhain ang isang cute na mataba na ito. Dahil nga sa sinabi ng misteryosong mortal na ito ay talagang kinagulat nga ito nila Cooler at Frieza. Salita nga ulit ito at sinabi nito na kailangan na nga daw niyang umalis at agad na nga itong nagtapon ng isang card. Ito pala ay isang teleportation technique at wala pang ang ilang segundo ay bigla na nga lang itong naglaho kasama si Zuno. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na Cooler bakit hinayaan mo silang makatakas at wala ka man lang ginawa. Sagot naman dito si Cooler at sinabi nito na hindi nga daw niya ito gustong pigilan. Sa point na ito ay napunta naman ang scene dito sa isa na naman misteryosong mortal, kung saan ay kasalukuyan nga nitong nakita ang mga nangyari. Salita nga ito at sinabi nito na kung si Zuno nga daw ang naging target nito ay malaki ang chance na target din nila ang. Hindi nga nito tinapos ang kanyang sinasabi. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Super Dragon Ball kung saan ay lahat nga ng Super Dragon Ball ay kasalukuyan nang ang nalikom. At wala pang ang ilang segundo ay agad nang ang pinasabog ng isang misteryosong beings ang lahat ng Super Dragon Ball. After nga ng pagsira sa Super Dragon Ball ay salita naman dito ang misteryosong being at sinabi nito na ang saya nga daw niya dahil muli na naman daw siyang nakapagpasabog ng mga bagay-bagay, lalo na nga daw ang Curse Relic na ito. Salita naman dito ang isang kasama nitong beings at sinabi nito na good job nga daw dito kay Tyra, dahil sa pagkawala ng mahika ni Zalama ay mawawala na ng bisa ang lahat ng mga artifacts na nagmula sa kanya. At dito nga ay ipinapakita na matagumpay nang ang nagawa ng mga misteryosong beings na ito ang isa sa mga plano nila.